The House Committee on Justice continues hearing the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante mula sa Batasang Pabansa. Isaiah, ano na ang tinututukan ngayon ng komite? May nagpapatuloy pa nga rin sa ngayon ang posibleng ikalawa sa huling pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago ito maiakyat sa plenaryo ng Kamara. At sa ngayon nga may numero at dokumento ang sinisilip ng mga miyembro ng komite na kanilang pagbabasihan kung may probable cause ba ang mga reklamo laban sa bise. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. Ngayong araw, dahil yan sa hindi pa rin pagdalo ng bise sa pagdinig ng komite, giit ni Luistro, numero mula sa mga dokumento ang mga pagbabasihan ng ebidensya ngayong araw. At ayon pa sa kanya, numbers don't lie. Kasama sa mga invited ngayong araw ay ang mga complainants ng 3rd and 4th complaint laban sa bise. Maliban sa kanila, dumating rin si former Senator Antonio Trillanes IV matapos siyang ipasabpina kaugnay sa unexplained wealth ng pamilya Duterte. Sir, ano po mga ina-expect nating ma-present niyo po today? Mamaya na po. Sige, mamaya na lang. Sir, mas marami bang pasabog ngayong kayong ilalabas? Marami. Sumunod sa kanyang dumating ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman, kabilang na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, may pakita rin natin ang kopya ng salin ng bise na nakuha natin para sa taong 2022 hanggang 2024. Base sa mga dokumento taong 2022, nang maupo siya bilang bise, umabot sa mahigit 71 million pesos ang net worth ni VP Sara at mayroon siyang nasa 3.7 million pesos na liabilities. Taong 2023, umakit na sa mahigit 77.5 million ang net worth ng mag-asawang Duterte at bumaba na ang kanilang liabilities sa 2.5 million pesos. Noong 2024 naman may pumalo na sa 88.5 million pesos ang kinita ni Duterte at umakyat sa mahigit 9.9 million pesos ang kanilang mga naging utang. Mike, sa kasalukuyang pagdinig ng House Justice Committee, naririnig pa rin natin dito ay kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ng mga mambabatas ay ang SALN na ipinresinta ni Vice President Sara Duterte mula yan sa taong 2007 hanggang 2024. Ngayon may kinuwestiyon naman ng ilang mambabatas dahil mula 2019 hanggang 2024 ay hindi na nagpresenta hindi na nagsumite ng SALN si VP Sara kaugnay sa kanyang cash on hand at cash on bank na ayon sa ilang mga mambabatas, isa daw ito dapat na silipin nila kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa bise. Isa rin sa inaabangan natin ngayon, maya-maya hinihintay natin na magsasalita na rin si former Senator Antonio Trillanes IV kaugnay nga sa unexplained wealth ng pamilya Duterte. At past 11 a.m. kanina nakita na rin nating lumabas dito sa House of Representatives si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isaiah, aside from the SALN, alam ko tututukan din ng House Justice Committee yung confidential funds ng Vice Presidente at paano ito nagastos. Katunayan, narinig ko yung opening statement ni Chairman Luistro at sinabi niya na baka itong si VP Sara ay hindi public servant kundi silent billionaire. At na-mention mo si Ombudsman Remulla ay nandyan sa pagdinig. Nagsalita na ba siya at ano na ang kanyang mga nasabi? May kanina nung lumabas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hinabol natin siya dahil nga sa ibang pinto siya dito dumaan. Tinanong natin siya kaugnay nga sa naging pagdinig o naging karanasan niya sa pagdinig kaugnay sa impeachment. Isa sa mga, kahit ano sa mga tanong namin, Mike, kaugnay nga sa SALN na VP Sara ay hindi sinagot ni Ombudsman Remulla. Pero ayon sa mga staff ni Ombudsman, inaasahan ngayong hapon daw ay may press conference si Remulla sa Office of the Ombudsman. Subalit may maliban nga dyan, ang tanging tanong lang na sinagot sa atin ni Remulla ay ang kaugnay sa issue naman ni Martin Romualdez
Ang sabi niya, naninindigan siya na hindi niya papayagan si Romualdez sa makalis ng Pilipinas. Mike. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.